dakilang Ama, kami po ay dumudulog sa inyo. Tuloy po namin pinagkakatiwala ang aming pag-aaral ng iyong salita. Samahan niyo kami, pagpalain niyo po kami. Hayaan niyo, Lord, na maintindihan namin, maunawaan namin, Lord, ang iyong mensahe upang ito po ay aming maisabuhay, aming malakaran, Panginoon, sa buhay na ito. Naniniwala kami ang iyong salita, sabi ng Biblia, ito'y buhay at mabisa. At kapag ito ay isinabuhay namin, kapag ito ay nilakaran namin, yung buhay at bisa nito ay mangyayari po sa amin, O Diyos. We ask your Holy Spirit na siya patuloy pong kumilos sa aming kalagitnaan. Tanging kayo lamang at wala nang iba ang siyang maluwalhati. Itong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Tayo po'y makaupo na. Sabi mo nga sa katabi mo, good morning. Good morning. Praise the Lord. Katapos na po natin yung tungkol sa pag-ibig. Dahil nakaraang February ay is about love, yung ating napag-aralan. At marami po tayo natutunan tungkol sa pag-ibig na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-ibig. Pag-ibig. Alam niyo, ang sarap ng pakiramdam pagka sa church ay puro pag-ibig lang, no? Wala siguro magsiselos, wala siguro maingit, wala siguro magmamalaki, di ba? Wala siguro mag-iisip ng masama sa iyo, kasi puro pag-ibig lang eh. Amen. Ganun ka makapangyarihan talaga ang love. Kaya lang yung love na ating sinusunod ay hindi po yung love dito sa mundo. Amen. Hindi po yung pinalakal yung Cupido tapos kaway na in love na. Hindi po yun. Yung love na ating ina-apply, walang iba kundi yung agape love. Sabi mo nga sa katabi mo, agape love. Praise God. So ngayong umaga ay ang ating pag-aaralan, sa po natin ating Biblia in Hebrew chapter 3. Doon sa binasa ng ating scripture reader. Kinukwento ng author ng Hebrew, ano po yung mga nangyari sa mga matatanda, no, ng panahon po ng mga Israelita, kung paano daw sila nag-ibagsik, paano raw sila napalayo sa Panginoon, marami sa kanilang namatay, marami sa kanilang napahamak, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. But ngayong umaga, sabi po ng Hebrew chapter 13, yung verse 12 hanggang verse 14 lang po yung aking babasahin. So beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we have become partakers of Christ if we hold the beginning of our confidence steadfast to the end. So mga kapatid, ingatan niyo huwag magkaroon ang sino mang sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon. Upang walang sinong madaya sa inyo sa kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. Praise the Lord. Pinagpala na po ng Diyos ang salita ng ating Panginoon, ang ating pag-aaralan, maintaining a meaningful relationship. Lahat po tayo dito ay merong relationship. Tama? Hindi man girlfriend, wala ka mang girlfriend, wala ka mang boyfriend. Pero meron kang relationship sa magulang mo, sa kaibigan mo, tama? Sa asawa mo, pari may ganon, sa barkada mo. Lahat tayo dito ay merong relationship. Amen? But the question, na-maintain ba yung relationship na yan? Maaaring iba ay hindi. Or, nagiging meaningful ba yung ating relationship sa kapwa po natin?
Maaaring isipin natin ay hindi ganun ka-meaningful. Pag sinabi natin meaningful, makabuluhan. Tama. Ibig sabihin, nagiging makulay, nagbubunga. Pag sinabi natin meaningful, nagbubunga, nagiging makulay, may mga magagandang resulta nangyayari, that is meaningful. Tama? Pero tayo ay meron tayong relationship sa Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, relationship sa Diyos. Ang pinag-uusapan natin lagi, no? Sa tuwing sinasabihan tayo na tayo may mga born again, it is not a religion. Amen. It is a relationship in God. Tama? Hindi po religion ang magiging born again. Ito po ay isang relasyon sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay dating nakahiwalay sa Diyos nung dumating si Jesus sa ating buhay. Sabi po doon sa may verse 14. Di ba? Malinaw dyan? Kung mananatiling matatag ang bumakas sa ating pananalig na ating ipinakita nung unang tayo'y unang sumampalataya. Noong tayo'y unang sumampalataya. Nung nakilala po natin si Jesus, hindi ka tinatawag lamang na born again, kundi tinatawag ka na meron ka na ngayong relasyon kay Jesus. Amen. Yan ang dapat natin maintindihan. Now, nagsimula ang ating relationship. Sabi dito sa may verse 14, noong tayo'y unang sumampalataya. Ang tanong, kamusta na kaya ang ating relationship sa Diyos? Na-maintain ba? Or nagiging meaningful ba yung ating relationship sa ating Panginoon? Maaaring na-maintain, pero hindi nagiging meaningful. Tignan po niyo. Marami tayong kapatid sa Panginoon na maintain nila yung relationship nila kay Lord. Every Sunday na sa church po sila. Tama? Napapanatili nila yung kanilang relasyon sa Diyos. But the question, bukod sa na-maintain, nagiging meaningful ba? Nagkakaroon ba ng resulta? Nagbabago ba yung ating buhay? Nagagamit ba tayo ng ating Panginoon? Meron bang resulta nangyayari sa ating relasyon sa Diyos na magaganda? Ang tawag po doon ay meaningful. Amen. Pero kung walang ganun nangyayari, maaari na maintain lang, pero hindi nagiging meaningful. Pero dito sa binasa natin, ay malinaw na hindi lamang dapat natin ma-maintain yung ating relationship sa Diyos, but magkaroon din ng meaningful yung ating relationship sa ating Panginoon. Para bang sabihin natin sa mag-asawa, tulad namin ni Sister Luisa, may 26 years na kaming nagsasama bilang mag-asawa. So hindi lamang na-maintain namin yung aming pagiging mag-asawa. Nagkakaroon ng meaningful. Bakit? Kasi nagkakaroon ng magagandang resulta. Although, na may mga bagay din kami hindi pagkakaintindihan, but na-overcome namin yung mga bagay na hindi namin pagkakaintindihan. Amen. The same is true of our relationship with the Lord. Maaaring may magkakataon na na-maintain mo yung relationship mo kay Lord, pero may mga pagkakataon naman na nagkakaroon kayo ng misunderstanding ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, importante, bukod sa na-maintain natin yung relasyon natin sa Diyos, dapat naging meaningful yung relasyon natin sa Panginoon. Amen? Para hindi lumalabas na para bang nagpalit lang tayo ng reliyon. Pupunta ka sa church, no? Ay para bang nagpalit ka lang ng religion, pero ang totoo, wala ka pa rin relasyon sa Diyos. Pero kung ang buhay natin sa ating Panginoon, bukod sa nakilala natin si Jesus, bukod sa na-maintain natin yung ating relasyon sa Panginoon, nagiging meaningful yung ating relasyon sa Diyos. Bakit? Kasi nagkakaroon ng transformation yung buhay natin.
Nagkakaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Lord. Nagkakaroon tayo ng pagsunod sa Panginoon. Amen. Nagiging mababa tayo sa harapan ng Diyos. Nagkakaroon ng meaningful or kabuluhan ang ating relationship sa ating Panginoon. Ang totoo, mahirapan talaga tayong sabihin natin gawin ang lahat para ma-maintain natin yung meaningful ng ating relationship kay Jesus. Ang totoo, isang sa mahirap talagang ipakita or pagsikapan natin gawin. Ngunit, may mga bagay tayong dapat maunawaan kung bakit hindi natin nagagawa o hindi natin sabihin natin nalalakaran ng gusto yung ating pong relasyon sa ating Panginoon at the same time, hindi nagiging meaningful yung ating relationship sa Diyos. Now, ito pong sulat ng Hebrew ay sinulatan ng author ng Hebrew, yung mga Kristiyanong Hebreo, dahil sila ay malapit ng malulong sa tukso. Gaya ng mga paghihimagsik ng Hudyong na tukso sa disyerto. Yung kwento na yan ay tungkol po yan sa Lumang Tipan. Kaya binala ng mga author ang mga Hebreo na huwag kayong maging katulad ng mga Hudyong nalulung sa kasalanan sa disyerto na naghimagsik laban sa Diyos. Yun ang isang katotohanan, mga kapatid. Bakit hindi nami-maintain? Bakit hindi nagiging meaningful yung relationship natin kay Lord? Why? Kasi nagkakaroon tayo madalas ng paghihimagsik laban sa Diyos. Or, tayo po ay nalululun sa kasalanan. Kung bakit hindi nami-maintain? At tumitigil po tayo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Naiintindihan niyo ba, mga kapatid? Ito yung nangyari sa mga Kristiyano itong sa Hebreo. Ang mga Hudyong tumutol kay Moises at tumigil sa pananampalataya sa Diyos ay hindi nakapasok sa lupain ng pangako. Hindi nakapasok sa kapahingahan ng ating Panginoon. Even, sabihin po natin, yung mga Israelita, bukod kay Moses, even yung mga Israelita na nag-imagsik kay Lord. At tayo, dahil nung tinanggap natin si Jesus, mga kapatid, tinulungan tayo ng ating Panginoon sa ating mga kahinaan. Palakpakan po natin si Jesus. Para hindi tayo matulad dito sa mga Kristiyanong Hebreo ito or sa mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan. Para hindi tayo matulad sa kanila na hindi makapasok sa lupang pangako or sa kapahingahan sa langit. Amen. Kailangan natin palakasin ang loob ng isa't isa araw-araw. Alam niyo ba, napakahalaga po niyan, yung pagpapalakasan natin sa isa't isa. Hello? Yung ba pag mahina yung isa, dapat pinapalakas. Pag malakas ka, palakasin mo yung mahina. Pag mahina ka at merong malakas, ikaw naman ang palalakasin. Ganun ka-importante yan, mga kapatid. Kailangan natin palakasin ang loob sa isa't isa araw-araw upang tumayo ng matatag sa pananampalataya kapwa natin Kristiyan. Para yung relationship nila kay Lord, bukod sa nami-maintain, nagiging meaningful sa harapan ng Panginoon. Amen? Naunawaan niyo ako. Madali tayong malulun, no? Sa pagkakamali. Nawawala yung ating pag-asa. Nanunumbalik tayo sa ating pinanggalingan. Ngunit, sa pagsasama-sama at pagpapalakas ng loob sa isa't isa, sabay-sabay tayong susulong sa pananampalataya. Amen? Ang totoo, madali po talaga tayong mahulog sa tukso. Ganyan tayo kahina, ganyan tayo marupok. Kaya nga pag nagmahal ka, di ba? Bakit siya marupok? Talagang marupok yan. Talagang marupok, hindi mo pwede sabihin na hindi yan magkakamali. Talagang nandun yung karupukan natin bilang isang tao. Amen. Kahit tayo po ay malapit sa Diyos, kahit tayo po may malaking pananampalataya sa Diyos,
nandoon pa rin ang kahinaan na meron tayo. Amen. Ganon ang paalala ng author ng Hebrew sa mga Kristiyanong Hebreo. Sinisikap ng kaaway na patigasin ang ating mga puso. Alam niyo ba, napakahirap ng tao matigas ang puso. Di ba nga sa katabi mo, matigas ang puso? Di ba yung Paraon, pinatigas ng Diyos yung kanyang puso? Na kahit anong ipakita ng Panginoon na himala, hindi niya na po nararamdaman yung kapangyarihan ng Diyos. At kung tumigas yung kanyang puso, yun po ang kanyang ikinamatay, yung Paraon. At sinisikap ng kaaway na patigasin yung ating puso dahil sa pagdaraya ng kasalanan ngayon. Hello? Tayo po ay laging nasa labanan sa pagitan ng Espiritu at laman. Sabi po ng Galatia chapter 5 verse 17. Walang kapahingahan ngayon, bukas pa darating ating kapahingahan kung tayo'y tatayong ng matatag. Kung gusto po nating mapanatili yung ating makabuluhang relasyon sa Diyos, huwag tayong tumulan sa mga Israelita. Amen? Huwag tayong tumulan sa mga sinulatan ng author ng Hebrew na ganun sila kahina, ganun sila kadali na mahulog sa tukso, ganun sila kadali magimagsik sa ating Panginoon. Kaya pinaalalahanan sila, may nangyari ng ganyan. Yan ay yung panahon ni Moses. Kung bakit itong mga Israelitang ito, alam po natin, 40 years na sila naglakbay sa disyerto, marami po sa kanila ang namatay. Marami sa kanila hindi na-maintain yung kanilang relationship sa ating Panginoon. Hello? Mahalaga na mas binibigyan natin ng pansin yung relasyon natin sa Diyos. Hello? Sabi ko nga, kagabi, gusto kami ng isa nating young pro. Merong isang young pro nagpaalam sa akin, hindi raw siya makakasigma. Sabi ko, desisyon mo na yan. Hindi ko na yan desisyon. Kasi kung gusto mo talagang, kung naiintindihan mo ang ibig sabihin ng linggo, ay, ang tawag po dyan, ay pagpapanatili sa relasyon sa Panginoon. Amen? Desisyon mo na yan, hindi ko na yan desisyon. Kung bukas ang ating pagkakaintindi lagi, sa tuwing dumarating araw ng Sunday, sa tuwing dumarating ang mga gawain natin sa church, dapat alam mo na yan. Bakit ba kinukulit ako lagi ni Pastor na umati ng gawain? Kasi ayaw ko na hindi natin na-maintain yung relasyon natin sa Panginoon. Kaya nga, ang bilis manghina eh. Ang bilis natin manlupaypay, ang bilis natin magpalayo sa Diyos, ang bilis natin matukso. Why? Dahil hindi natin na-maintain yung ating relationship sa Panginoon. At ang resulta, bukod sa hindi po natin na-maintain, hindi rin nagiging makabuluhan ang relationship natin sa Diyos. Amen. Di mo nga sa katabi mo, relationship sa Diyos. Relationship sa Diyos. So ano ba yung pandaraya ng kasalanan? Ito ang pagbabalat kayo kapag tinutokso tayo ng kaaway na gumawa ng isang particular na kasalanan. Sa palagay nyo kaya, mga kapatid, pagka ba pinapaliwala po natin ng Sunday, hindi po tayo nagkakasala. Hello? Sa palagay nyo. Pagka ba binabaliwala natin ang araw ng linggo sa kabila na tayo pinay kaugnayan sa Diyos, hindi ba tayo nagkakasala doon? Hindi ba tayo nagkakamali? Maring iniisip natin hindi tayo nagkakasala. Pero tatandaan po natin, ito yung pandaraya ng kasalanan. Ito ang pagbabalat kayo na kapag tinutokso tayo ng kaaway, na gumawa ng isang partikular na kasalanan, sasabihin niya sa atin, hindi yan ang tunay na kasalanan. Hello? Tingnan po ninyo mga kapatid. Di ba? Araw-araw, humaharap po tayo sa laban.
sa pagitan ng espiritu at sa pagitan ng laman. Pakiramdaman mong mabuti kung dahil pa sa gagawin mo, tayo ba hindi magkakasala? Iniisip ba natin na, total, ano naman lagi naman ako active sa church. Di ako nagkakamali. Di ako nagkakasala. Alam nyo, ang kaaway, napakagaling po niya mandaya. Hindi mo nga sa katabi mo, mandaya. Pagaling mandaya, maliban lang doon sa mga talagang may mga kapatid tayo nagtatrabaho, araw ng linggo, siyempre, sinisigap naman nilang sumimba, no? Pagka hindi naman araw ng Sunday yung kanilang no? Talagang sisimba sila. Pero meron naman talaga sinasadya na tingin natin, akala natin hindi tayo nagkakasala. Hindi naman ako nagkakasala Tagal na naman ako Christian, tagal na naman ako mananampalataya. But the question, mula ba dyan sa mga nagiging dahilan natin na may-maintain ba natin o nagkakaroon ba ng meaningful yung ating relationship sa Diyos? Yan ang pandarayan ng kaaway. Dinadayan niya tayo at kapag ginawa ang magbalag kayong kasalanan, lalo tayong nabubulag at habang panahon patuloy tayo na nagkakasala. Tingnan niyo, dumarating ang panahon. Parang hindi mo na nakikita yung mali mo. Parang hindi mo na nakikita yung pagkakamali mo. Parang hindi mo na nakikita yung kasalanan mo. Kasi nga nakakagawian mo na. Nagiging matigas ang ating puso. Hello? Kaya dapat nating pagsabihan at palakasin ang isa't isa araw-araw. Kayo ba, na-open ba kayo sa akin pag lagi ko kayong kinukulit? Kayo matinggan ang gawain. Ang kulit ko talaga, makulit ako. Talaga makulit ako bilang pastor ninyo. Matinggan ang gawain, minimension ko pa nga minsan sa, padala sa pit minister. Di ba? Minimension ko pa, matinggan ang gawain. May mga nagpapaalam, pero may mga nahihiya na siguro magpaalam. Kasi importante yun para hindi tuluyang tumigas yung puso mo. Amen. Magpasalamat tayo, meron laging nagsasalita sa atin, may nagpapalakas sa atin sa isa't isa. Para hindi maging matigas ang ating puso at hindi tayo madaya ng kasalanan. Amen? Ganun ka-importante. Kaya itong author ng Hebrew muling nagpabala para magpanatilihin nila ang kanilang relasyon sa ating Panginoon. Binabalaan sila na tumayong matatag hanggang wakas. At kung nananatili silang matatag sa kanilang pananalig, sa kanilang relasyon sa Diyos, hindi sila aatras o uurong. No, sila'y magiging kasamang tagapagmana ni Kristo at kahati sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam niyo, church, pag na-maintain natin yung meaningful ng ating relationship kay Lord, darating ang araw, tayo po'y magiging tagapagmana at kahati sa kaluwalhatian ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, tingnan po natin, paano ba natin mapanatili ang ating paano ba natin mapanatili ang pagkakaroon natin ng kabuluhan sa ating relasyon sa ating Panginoon? Number 1, our self-examination. Sabi mo nga sa katabi mo, self-examination. Magkakaroon mo ba ng sariling pagsisiyasan? Lord, nami-maintain ko ba yung meaningful ng aking relasyon sa iyo? Minsan ba, nag-evaluate ka, halimbawa, di ba madalas pagka New Year resolution, iniisip nila, ano kaya ang aking New Year resolution? Babalikan nila yan. Dati akong ganito, dati akong ganyan, tapos gagawa ng New Year resolution. Itong taong ito, hindi ko nagagawin yan. But after 1 month, yun ulit. Alam niyo, importante yung magkakaroon tayo ng our self-examination. Natanong mo na ba yung sarili mo
mo ba na nami-maintain yung meaningful ng aking relasyon sa Diyos? Tapos sasagutin ka ng kapatid mo sa Panginoon. Paano mo ma-maintain yung meaningful? Eh, lagi ka wala sa gawain. Naunawaan niyo mga kapatid. Magkaroon tayo ng self-examination. Ano po sabi ng verse 12? Sabi ng verse 12, mga kapatid, ingatan niyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Anong sabi ng author? Ingatan niyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo. Tinutukoy ng bawat isa sa mga Kristiyanong Hebreo na sila daw ay maging maingat upang wag daw silang magkaroon ng isang pusong masama at walang pananampalataya na siyang naglalayo sa atin sa Diyos na buhay. Nagkaroon ka naman ng self-examination araw-araw pagka matutulog ka or may time na gusto mo magkaroon ng quiet time sa sarili mo. In-examine mo ba yung sarili mo? Kamusta na kaya ako kay Lord? Mainit pa ba ako? Ano nga ang temperature ko? Positive, negative? Pinakiramdaman ba natin yung sarili natin? Katulad nito sinasabi ng author ng Hebreo. Ini-encourage niya na sila'y maging maingat. Diba tayo, minsan, basta na lang eh. Kumbaga, kung ano man yung ating desisyon natin yun. Walang pakialam si pastor, walang pakialam si leader, walang pakialam ang sino man sa ating mga desisyon. Ngunit, hindi natin namamalayan kapag hindi tayo nagkaroon ng ating self-examination sa ating mga sarili. Habang tumatagal, yung ginagawa nating mali sa harapan ng Panginoon ay nagkakaroon ng isang masamang puso sa Diyos at unti-unti nawawalan tayo ng pananampalataya sa Panginoon na siyang naglalayo sa ating buhay ng Diyos. Hello? So let us examine ourselves, church. Tinatanong ko kayong dalawa nating kabataan yung sinundo ko sa San Rafael, sa Gulon. Ilang taon ka na kapatid sa church? 4 years. Ikaw, 3 years. Ang ganda, di ba? May 4 years, pero 3 years. Kamusta? Gusto ko lang sabihin sa kanila na, kamusta naman? Di ba? Sa GC ng YP, nakakamusta ako sa inyo. I-testimony nyo naman, yung mga ginagawa ni Lord. Iilan lang yung mga nag-response. Even sa GC ng JBC family, di ba? Sa team ministers, ilan lang yung nag-response. Ilan lang yung nagpakita na in-examine nila yung kanilang sarili at ito ngayon ang nagiging resulta mula sa aking relationship kay Lord na maintain yung meaningful. Bakit? Kasi may pagbabagong nangyayari. Palampakan natin ang Panginoon. Diba tayo sa church, meron tayong evaluation na ginagawa. Nagkakamustahan tayo. Nagtatanungan tayo, ano kamusta na? Pag kami pagkukulang, bakit ganito ka? Hindi ka nakakati ng gawain. Merong pagpapaalalahanan. Merong pagpapalakasan sa isa't isa. Amen? Kasi madalas hindi natin nakikita yung sarili natin. Nakikita lang natin sarili natin pag umaharap tayo sa salamin. Pero hindi natin nasusuri. Ano ba? Pangit na ba ugali ko ngayon? Masama na ba yung tsura ko? Tumataba na ba ako? Malamig na ba ako sa Panginoon? So magkaroon tayo ng self-examination. Alam niyo yung taong laging nagkakaroon ng self-examination, nakikita po niya kung ano yung dapat at hindi niya dapat ginagawa. Hello? Kasi magiging paulit-ulit eh. Naunawaan niyo ako mga kapatid. Kung mahalaga yung relasyon natin kay Jesus, nagkakaroon dapat din ng self-examination para makita natin
Ano ba yung tanging nagiging pagkukulang? At ano naman yung dapat kong punuan? Ano naman yung dapat kong pagsikapan? Ano naman yung hindi ko dapat gawin? Para ma-maintain natin yung meaningful ng ating relationship kay Lord. Naunawaan niyo ako, mga kapatid? Alam niyo, tayo po ay charged para sabihin po natin, pakinggan mabuti. No? Ano yung mga kailangan mong ayusin sa iyong sarili? Na kailangan mong maging maingat, kailangan mong i-consider yung ating pong buhay sa harapan ng ating Panginoon. In order to maintain our closeness with the Lord. Ayon doon sa hinihingi, para mapanatili tayong mapalapit o maging malapit sa ating Panginoon, we must be willing to examine our lives and be willing to make the necessary improvements for the good of the relationship. Tignan po ninyo. Ako lagi akong meron napapansin. No? Pero hindi lang ako puro kuna. Bilang pastor, hindi lang ako puro kuna. Madalas nagkukurek talaga ako. Madalas nag-a-advise talaga ako. Pero meron talaga, makikita nyo, meron talaga hindi nakikinig, meron talaga nakikinig. Mahirap yun. No? Ang lapit ng relationship mo sa ministry, pero ang layo ng relationship mo sa Diyos. Ang lapit ng relationship mo sa church, pero ang layo ng relationship mo sa Panginoon. Ang lapit ng relationship natin sa tao, pero ang layo ng relationship natin sa Diyos. Nakukuha niyo ba ako, mga kapatid? Sabi nga nung napanood ng preaching, kapag laging tao ang gusto mong i-please, alam niyo, nakakapagod. Alam niyo ba kung bakit? Kailangan mapanatili mo yung relationship mo sa tao na maayos. At may mga time na nakukompromise pa yung ating spiritual na buhay. Tama? Nakukompromise pa yung salita ng Diyos para lamang mapanatili mo yung relationship mo sa tao. Pero darating pa rin sa punto na meron pa rin sasabihin ng tao sa atin. Tama? Kahit anong gawin natin, pagpapanatili sa ating relationship sa tao, meron pa rin silang sasabihin sa atin. Naunawaan niyo ako, mga kapatid. So magkaroon tayo ng self-examination sa ating relasyon sa Diyos. Ito yung dapat nating mas binibigyan ng pansin. Amen? Kasi kahit talikuran ka ng tao, huwag ka lang talikuran ng Diyos. Amen? Kahit magalit sa iyo ang tao, importante tumatayo ka sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kasi ang gusto mo na mapanatili mo ang iyong makabuluhang relasyon sa ating Panginoon. Amen? So, ganun kahalaga na, mga kapatid, we must be willing to examine our lives and be willing to make necessary ano ba yung kailangang i-improve. Kaya nga lagi ko sinasabi sa Music TV, huwag mo lang i-improve yung talento mo. I-improve mo naman yung relasyon mo sa Diyos. Hindi pwedeng puro talent, tapos walang spiritual. Tama? Mahalaga yung ating spiritual. Hello? Kasi pag tumanda ka, may papalit na sa'yo dito. Tama? Pero yung spiritual mo, walang papalit sa'yo. Amen? Yan ay intimacy mo sa ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan natin yung mga necessary improvement for the good of the relationship sa ating Panginoon. So, itong text na ito, meron ako nabasa dito sa may verse 12, dalawa, reveals to areas that need to be carefully examined. Tingnan po ninyo, our hearts. Sabi mo nga sa katabi mo, our hearts. Yung puso mo. Mga kapatid, ini-examine mo ba yung puso mo? Musta ka na ang puso mo? Lumalaki ba? Yung left side o yung right side?
Hindi po yun, literally po yun. Kamusta naman yung puso ko kay Lord? Ano sabi po ng verse 12? Malinaw po dyan. Sabi dyan, ingatan niyo huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng pusong masama. Baka yung puso natin puro kasamaan na. Hello? Na nagiging dahilan ng ating paglayo sa Diyos. Na nagiging dahilan kung bakit hindi namin maintain yung meaningful ng ating relationship sa ating Panginoon. Kaya ito pong verse 12, malinaw na pinapasiyasat ng Panginoon ng salita ng Diyos yung ating puso na dapat hindi mapuno ng kasamaan. Hello? Kasi madaya ang puso, di ba? Sabi po ng Jeremiah chapter 17, puno ng kabulukan ng puso. Madaya po ang puso. Na-examine pa natin yung ating puso. Tatanda po natin lagi kung anong laman ng puso, yun ang bumubukal sa bibig. Pag ang puso ay puno ng kabulukan, ang bibig ay lumalabas ay pawang kabulukan. Tama? Mahalaga na ini-examine natin yung ating mga puso. Tinitignan natin yung ating puso na nagiging malinis ba ang ating puso sa ating Panginoon. Nagiging karapat-dapat ba yung ating pong pagnanais sa ating Panginoon? So mga kapatid, ang nangyari itong verse 8 at verse 10, tignan po ninyo yung verse 8, verse 10. Sabi po ng verse 8, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong magimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subugin nila ako. Verse 9, ako ay tinuksod doon ay sinubo ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Verse 10, kaya't napot ako sa kanila. At sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Sa palagay nyo kaya, hindi kayo napupunto ng kasamaan yan every time na naghihimagsik tayo sa Diyos. Hindi kayo napupunto ng kasamaan yung ating puso sa tuwing hindi natin sinusunod ang ating Panginoon. Hello? O kaya lang natin na-maintain yung ating pong relasyon kay Lord kasi kailangan kasi kailangan ako doon. Kasi ako ay nasa team ministers. Kailangan ko umatin lagi ng gawain. Tingnan po ninyo mga kapatid, importante na ini-examine natin yung ating mga puso. Baka puno na ng kasamaan na nagiging dahilan kung bakit hindi na-maintain yung meaningful natin sa ating relationship sa ating Diyos. Mawalan na pananampalataya, puno na ng pag-alinlangan sa ating Panginoon. So God brought them out of the bondage across the Red Sea. Tignan po ninyo, provided for their every need. Tignan po ninyo yung Panginoon natin, araw-araw, pinadadala ka ng pagpapala, araw-araw sinusustain ni Lord sa iyong biyaya. Kulang pa ba? Kulang pa ba yun para hindi ka magtiwala sa ating Panginoon? Para hindi ka manalig kay Lord? Gagayahin pa natin itong mga Israelita noong panahon ni Moses. They were filled with unbelief. They were constantly doubting and questioning God's favor and His ability to meet their needs. Alam niyo, gusto ko po ito sabihin sa atin. Huwag lang tayo lalapit kay Lord yung panahon na may kailangan tayo. Hello? Lumapit po tayo sa Diyos, meron man tayo o walang pag-aalinlangan o walang pangangailangan, patuloy po tayo dapat na nagtitiwala sa ating Panginoon. Amen? Laliman natin lagi ko sinasabi yan, laliman natin lagi. Huwag natin gawin mababaw ang Diyos. Kasi pag ginagawa natin mababaw ang Diyos, nagiging mababaw din yung ating pagtitiwala sa Kanya. Amen? Hindi nga natin madadaya si Lord. Sabi ng Bible Galatians chapter 6, di ba? Cannot mock God.
When you sow, you shall reap. Hindi natin madadaya ang ating Panginoon. So a meaningful relationship with Jesus requires a heart of faith. Sabi mo nga sa katabi mo, a heart of faith. May puso pananampalataya. Amen. Talaga yung puso niya puno ng pananampalataya sa Diyos. One that trusts and depends upon the Him. Now, where are our hearts today? Nasaan ngayon ang iyong puso? Hello? Bakit kaya yung iba takot na takot, no? Takot na takot na sabihin natin masaktan siya. Kapag iniwan siya ng sabihin natin wala namang talagang magagawa ang tao sa atin. Hindi naman tayo kaya iligtas sa tao eh. Amen? Naunawaan niyo ako mga kapatid? Hindi naman tayo kaya iligtas sa tao. Hindi rin tayo kaya iligtas gaano man karami ang ating pera. Hello? Nasa kaya yung ating puso ngayon? Mahalaga na yung ating puso ay dapat merong pananampalataya lagi sa ating Panginoon. Amen? Kahit anong mangyari. Alam nyo, ayoko sana ikwento ito sa inyo mga kapatid. Yung nangyari sa aming anak na si Kate, alam niyo naman lahat nangyari. Sadyang muntik nang papalayo yung aking puso sa Panginoon. Muntik na. Nag-isip na ako ng hindi maganda, nag-isip na ako ng masama. Muntik na. Dumating sa point, yung narinig yung aking live streaming, dumating sa point na sabi ko sa aking kapatid, yung ko na magpastor, pabalik na ako sa aking trabaho. Dumating sa point doon, sinabi ko sa live streaming, sabi ko, ang hirap. Sabi ko, Lord, ang hirap. Ang daming pagsubok. At itong pagsubok na dumasabi mas matindi. Sabi ko, buti na lang, may mga kapatid tayo at meron akong pamilya na lagi nagpapaalala sa akin. Na sinasabi nila lagi sa akin, Eric, pastor ka. Sabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Pastor ka, magtiwala ka sa Diyos. Ano man na nangyayari na yan, magiging maayos na lahat. Alam niyo, natutuwa ako. In spite na may nangyari sa ating anak, mas nakikita ko yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Sabi ko, Lord, kung nag-imagsik siguro ko, baka kawawan church. Imagine ninyo, sa inyo ko lang, dokumento ko ito sa inyo nung 4 na linggo na wala ko dito sa church, na hindi ako nag-preach. Alam niyo ba kung bakit hindi ako nakakapag-preach? Na hindi ko inaasahan ay nagkaroon ako ng disciplinary action 4 na linggo na hindi ako nagturo. Muntik na mag-imagsik yung puso ko sa Panginoon. Lord, sobrang hirap ko, sobrang pagod ko, lahat ginawa ko. Yung araw ginagawa kong gabi, yung gabi ginagawa kong araw. Muntik ko nang papagsalitaan ng ating head pastor na hindi tama kasi parang ako hindi fair yung ginawa sa akin. Pero mabuti na lang, kita ko yung pamilya ko. Nagkaroon sila ng full support sa amin. Talagang hindi sila tumigil. Na lagi akong i-encourage, lagi akong pagsabihan. Kasi alam nila, talagang confused na yung isip ko, mga kapatid. Kaya tayo, every time na may pagsubok, amen, iwasan natin yung ating puso ay magkaroon ng kasamaan sa harapan ng Panginoon. Yung tayo po hindi nagtitiwala sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Sabi ko, Lord, 4 na linggo hindi ako nag-preach. Parang inip na ako. Isipin ninyo, samantalang pag nung ako na nag-preach, parang inahabol naman ako ng araw. Lunes pa lang, pakiramdam ko, Sabado na. Pero hindi ako nag-preach, inip na ako. Talagang
Kita ng mga manggagawa natin, mga leaders natin, grabe yung pag-iyak ko. Dahil sa hindi ko matanggap na nangyari po sa amin. Ba't ganun pa man, kita ko yung purpose ng ating Panginoon. Amen? Even tayong lahat, church, gaano man kamiserable nangyari sa buhay natin, sikapin natin laging maingatan natin yung ating puso na huwag mawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kahit iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ng girlfriend mo, iniwan ka ng barkada mo, sino pang nang-iwan sa iyo, huwag mawala yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Diba, walang alam. Diba, wala kayong alam sa nangyari. Mahirap naman pag magsalita pa ako dito ng mga time na yun. Baka maapektuhan po tayo lahat. Okay lang na kami lang naapektuhan. At yung ilan natin mga workers, no? Na nakaalam no, ba't ganun pa man, thankful ako kay Lord. Kasi dumala ako sa ganung klaseng proseso. Sabi ko, Lord, panibagong pagsubok sa biyaya mo ay na-overcome po namin. Amen? Sabi ko kung hindi pa na nangyari kay King yan, yung comfort room namin, yung CR namin, hindi mapapatiles. Kasi sabi ng ate ko, kakasal yung kapatid ko. Yung CR nyo, walang tiles. Hindi pa tiles mo, hindi nagpadala lang pa tiles. So, sabi ko, kung hindi po pala mangyari yun, hindi mapapatiles yung aming CR. Sabi ko, in spite na may mga sitwasyon, may positibong nangyayari. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, may positibo. Bukod doon mga kapatid, marami kami natutunang pamilya. Even yung aking mga anak. Marami silang natutunan. Sabi ko sa kanila, huwag nawang maulit. Kasi, nakakahiya sa Panginoon. Baka dumating sa punto na ako na lang ang umalis. Pagulat na lang kayo, wala na kayong pastor. Huwag nawang maulit. Kaya lagi niyo pagsasabihin yung mga anak ko. No? Especially mga workers. Pagsasabihin niyo lagi aking mga anak. Now, hindi lamang our hearts. Of course, our habits. Hindi mo nga sa katabi mo, habits. Sabi po ng Biblia, in verse 12, sabi ng Bible, mga kapatid, ingatan niyo huwag magkaroon ng ang sinuman sa inyo, ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Nagsabi ba natin yung ating mga habits? Yung mga nakakagawian na natin? Di ba? Marami tayong mga nakakagawian, akala natin tama sa harapan ng Panginoon, akala natin matuwid sa harapan ng Diyos. Ngunit, di natin namamalayan yung mga habits natin, naglalayo na pala sa ating Diyos na buhay, sa ating mga buhay. Amen. Akala po natin tama yung ginagawa natin. Sabi ko nga, sabi ni James, ang sino man nakakaalam na mabuti, pero hindi niya ginagawa, siya ay nagkakasala. Ang dami nating mga habits na hindi natin namamalayan, naglalayo sa atin, no, sa pananatili, no, ng meaningful ng ating relationship sa ating Panginoon. Dami nating habits. Kayo nakakaalam kung anong habits na meron kayo. Hindi ako pwedeng manghusga, pero kayo nakakaintindi, kayo nakakapatid sa inyong sarili. Ano bang habits ang madalas itong ginagawa na nagiging dahilan ng aking paglayo sa ating Panginoon? Ang dami nating mga maling habits. Yun lang yung hindi natin pagiging active sa church, habits yan, di ba? Yung pagbabaliwala natin, pag-aral ng preaching, pag-oras ng preaching, hindi natin pinapakinggang maigi. Kaya paglabas natin sa church, wala tayong natututunan. Yan lang, maling habits po yan. Tama? Di mo nga sa katabi mo, maling habits. Yan lang. No? Pag nasa loob ka ng church, may mga habits ka na instead mag-focus ka kay Lord, sa iba ka nagpo-focus. Wala ka rin natutunan.
Paano mo mailalapit ngayon ang gusto ang buhay mo sa ating Panginoon? Marami tayong habits na nagiging dahilan ng ating paglayo sa ating Diyos. Katulad nitong mga Israelita. No, the people of Israel strayed from God in the wilderness. They refused to trust and follow Him. Ganyan din tayo minsan, mga kapatid. No? We can say that we love the Lord and desire to walk with Him, but our action reveal the truth. Sinasabi natin, mahal natin ang Panginoon. Di ba? Nagdidesire tayo lumakad sa Kanya, but our actions reveal the truth. Nagsasabi ng katotohanan, hindi mo pala mahal ang Diyos. Hindi mo pala nais na lumakad sa ating Panginoon. Our action speaks so loud that people can hear a word we are saying. Narinig ko ito kay Brother Vince. Madalas ko narinig sa kanya yung mga ganitong klaseng salita. Di ba? Minsan, ang galing-galing po natin magsalita, ang galing-galing natin mag-commit, ang galing-galing natin mangako, pero hindi naman natin ginagawa. Hello? Kaunawaan niyo ako, mga kapatid. Ilang beses na tayong dumaan sa disciplinary action, pero hindi pa rin tayo natututo. Yung mga habits na yan, ang nagiging dahilan ng ating paglayo sa ating buhay na Diyos. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, alisin mo na yan. Mahalaga po yung ating relationship sa ating Panginoon. Amen? Now, what does our life reveal? What does our life reveal? Hindi ko lang sinasabi kay Sister Luisa na mahal ko siya. Pinapakita ko po yun. Ganun din dapat tayo sa Panginoon. Amen? Huwag lang natin sabihin na mahal natin si Lord, pero hindi naman natin ginagawa. But sometimes, yan yung mga nagiging maling habits na nakakagawian natin. Katulad na sabi ko kanina, yung iba, nangangako kay Lord, New Year resolution niya, Lord, itong New Year resolution ko, hindi ko na ito gagawin. Pero after 1 month, yun ulit, balik sa dati. Balik sa nakagawian. Alam niyo ako, mga kapatid, nung sinabi ko sa Panginoon na, Lord, gusto ko na maglingkod sa inyo. Kasi pagod na ako. Nung year 2000, pagod na ako, Panginoon. Pagod na ako makipaglaban sa mundo. Pagod na ako makipaglaro sa mundo. Pagod na ako, Panginoon. Gusto ko na maglingkod sa inyo. Nung sinabi ko yun sa Diyos, pagpasok ng August, di ba kinukwento ko madalas sa inyo, hindi ka patak, naalak, hindi ko na po tinikman. Kahit anong pantutukso, kahit anong pag-iinganyo ng aking mga katrabaho, gusto ko nang dumiretso sa ating Panginoon. Amen? Di ba dapat ganun? Pagka talaga gusto mo maglingkod kay Lord, iiwanan mo lahat eh. Di mo nga sa katabi mo, iiwanan mo lahat. Kasi mga nagiging kapintasan sa atin yan. Tingnan po ninyo, ang bilis-bilis pamusga ng tao. Makapagsalita ka lang ng hindi mo sinasadya, ganyan ba mga born again? Di ba napansin niya, mga kapatid? Nakapagbiro ka lang ng kaunti, sabi niya, ganyan ba mga born again? Tingnan po ninyo. Kasi nga marami tayong mga habits na kahit alam naman nating mali, ginagawa pa natin. Kahit alam naman natin hindi tama sa harapan ng Panginoon, ginagawa po natin. Tandaan po natin, maintaining a close relationship with Jesus requires a life that is lived in light of Him. Di mo nga sa katabi mo, mamuhay sa liwanag. Mamuhay sa liwanag. Alisin po natin yung mga bad habits. Amen? Sa palagay nyo kaya, yung pagpunta sa church ng late, hindi ba yung bad habits? Pupunta po tayo dito, tapos na ang praise and worship, preaching na lang. Alam niyo, bad habits yan. Bakit? Lagi ko ito kinukwento sa inyo. Ang oras ng praise and worship, para kay Lord yan. Hindi mo nga sa katabi mo, para kay Lord. Para kay Lord. Pag dumating ka dito ng oras ng praise and worship, naluwalhati mo ang Diyos. Tama? Pero nung dumating ka dito ng oras na ng preaching,
ikaw ang naluwalhati. Kasi ikaw ang tumanggap ng pagpapala. Dapat pagpalain din natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Amen ba mga kapatid? Dapat ganun po tayo. Now, number 2. A sacrificial exhortation. Ang unang dahilan para magkaroon ng maintaining meaningful ang ating relationship, sabi ko kanina, our self-examination. Tama? Ngayon naman ay our sacrificial exhortation. Yung ginagawa ko ito ng sacrificial exhortation. Tama? Hindi ako natutulog, nag-aaral ako para maturuan ko po kayo ng salita ng Diyos. That is sacrificial exhortation. Amen. Sabi mo ng verse 13, sa halip magpaalalahanan kayo araw-araw, hindi sinabing linggo lang. Tama? Sabi ng Bible, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. Tignan po ninyo. Kung ngayon nga babalik si Jesus tapos hindi tayo nagpapaalalahan ng araw-araw, paano ka maghahanda? Tama po ba mga kapatid? Sabi ng Biblia, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Ang linaw. Sa bahay, siguro yung mga anak natin, inis na sa mga magulang, no? Nakita na naninermo si mama, hindi pa araw ng linggo. Araw-araw na lang. Di ba? Naku si mama, yan na naman, Armalite na naman. Yan naman si papa, Armalite na naman. Pero which is na makakabuti? Hello? Naiintindihan niyo ba ako, mga anak? Mas nagagalit tayo. Nagagalit tayo sa kanila. Even sa church. Bakit tayo lagi pinapaalalahan ng salita ng Diyos? Para daw hindi tayo madaya ng kasalanan. Sabi mo nga sa katabi mo, madaya ng kasalanan. Madaya ng kasalanan. Kasi ang kasalanan madaya. Nagbabalat kayo ang kasalanan. Ano nyo ba ibig sabihin nagbabalat kayo? Nagkukunwari. Ama? Nagkukunwari. Akala mo ay loyal sa'yo, yung pala hindi. Parang ganun. Yung kasalanan nagbabalat kayo siya, akala mo tama. Akala mo okay. Sometimes, sumasama loob natin. Ang pinapaalalahanan tayo, tingnan po ninyo. Ito madalas ko nakikita sa mga tao pinagsasabihan. Hindi ka patapos magsalita. Ang tawag doon, pinapatigil ka na. Hindi ka patapos magsalita. O kaya hindi patapos magsalita, sumasagot ka na. Paano natin maiintindihan yung mga pagpapaalala sa atin kung tingin mo mali pinagpapaalala sa iyo? At ikaw yung tama. At ikaw yung alam mong hindi mo ikakapahamak. Kadalasan ganyan yung nangyari ngayon. Even sa bahay, di ba? Sa mga anak, nagsasalita ka pa na, sumasagot tayo anak. May pang-kontra na agad. Parang galing-galing ng mga anak, no? Mga magulang. Parang galing-galing kagad nila. Parang alam na nila kagad nila yung mangyayari bukas. Pero nakalimutan nyo. Hindi kayo lalaki ng ganyan kung hindi kayo pinalaki ng maayos ng inyong magulang. Even sa church, tulad ng ating mga young professional ngayon, kung naging pasaway mo sila sa pastor ninyo, hindi mo sila mapagkakatiwalaan. Pero dahil nakikinig sila lagi sa mga payo natin, sa mga sinasabi natin, naging responsable sila ngayon. Hello? Amen? So, importante yung sacrificial exhortation. Kahit sabihin natin, masaktan ka na, umiyak ka na, alang-alang na huwag kang madaya ng kasalanan. Amen? Huwag maging matigas ang iyong puso.
ganito ang itsura ng tao matigas ang puso. Halimbawa, si Robert at si Eliza. Halimbawa lang, nagkaroon sila ng misunderstanding. Pero ang nagkamali, si Eliza. Halimbawa lang. Ngayon, hinihintay ni Eliza, kasi Robert ba ang humingi ng tawad? Sino ba nagkamali? Di ba si Eliza? Ganyan yung mga tao matigas ang puso. Hindi niya nararamdaman yung nararamdaman ng tao na saktan niya. Hello? Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid? Mahalaga yung ating hour sacrificial exhortation sa bawat isa. Kaya kung ikaw ay nire-review, kung ikaw ay laging pinapaalalahanan, isa lang pwede natin mag-isagot. Ay, salamat po, kapatid. Salamat po, pastor. At nararamdaman ko yung pagmamalasakit mo sa akin. Alam nyo, nakita ko yung resulta ng mga taong lumalaban sa mga nag-a-advise sa kanila. Hindi lumalago. Yung mga sa katabi mo, hindi lumalago. Hindi lumalago. Hindi natututo at walang natututunan. Ganun ka-importante. Ganun ang nangyayari po sa kanya. Mga tao hindi marunong tumanggap ng mga pagpapaalala sa mga tao nagmamalasakit sa kanya. Sabi ng author ng Hebrew, magpaalalahanan tayo araw-araw. Kaya huwag po kayong makulitan. Kung sa GC, makulit si pastor. Pastor, ano ba? Utang-utang na kami. Pastor, ano ba? Tapos na linggo, Lunes na ngayon, naninermong ka pa rin. Ganyan ko kayo kamahal. Hello? Hindi ko alintana kung magaling kayo sa akin. Basta sa akin, ay ayoko na kayo ay madaya ng kasalanan. Amen? Or mahulog sa kasalanan. Amen ba mga kapatid? Kaya, kung katabi mo na yun, dapat responsable yan sa iyo. Meron kang responsibilidad dapat sa isa't isa sa atin. Amen? Hindi lang yung mga leader natin, hindi lang yung mga workers natin lagi nagsasabi sa atin. Even tayong lahat. Pero kung naman tayo ng saway, tapos ikaw naman hindi nakikinig. Di ba? Ang galing-galing mo naman naman. Pag ikaw naman sinaway, ayaw mo naman makinig. Ano yun? Pwede ba yun? Saway ka na saway, tapos pag ikaw sinaway, ayaw mo naman tumanggap. Hindi po pwede yun. Sabi ng author ng Hebrew, magpaalalahanan tayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag na ngayon. Amen? Ngayon dapat isipin mo lagi ngayon. Ay kapatid, ngayon makamadaya ka na kasalanan. Ngayon pa lang pinapaalalahanan na kita. Tama? Hindi bukas. Bukas na lang. Marami pa namang araw. Dapat ngayon. Hindi mo nga sa katabi mo, dapat ngayon. Dapat ngayon. So makikita po natin, meaningful relationships are never one-sided. Sabi mo nga sa katabi mo, never one-sided. Never was. Parang tinitignan ka sa tinitigan, di ba? Ay kasi, kapera yan Mukhang magkakapera ako niya, kaya lagi ko didikitan. Kaya lagi ko pagkasabihan. Hindi dapat one-sided. Tama? Our concern must also include the interests of others. Amen? Dapat ganun tayo mga kapatid. Magkaroon tayo ng sacrificial exhortation sa bawat isa. So, He expects us to maintain meaningful relationship with each other. Look at our sacrifice. Ito po yung basis Yung batayan, but exhort one another daily. Yung sacrificial exhortation, ang batayan, exhort one another daily. While it is called today, yung sinasabi ko kanina, dapat ngayon. Kasi, pagka hindi mo pinagsabihan ngayon, bukas, makikita mo wala na sa church. Malayo na sa Panginoon. Yun ang malungkot. Kaya alam niyo mga kapatid, pag pumasok ka sa church, expected mo lang. Makakarinig ka ng katotohanan. Amen? Huwag kang mag-expect sa church na pag dito ka sa church, ibibigay ko yung mali mo. Ipapamper ko yung mali mo. Hindi. Itutuwid natin yung mali para hindi po tayo magpalayo sa Diyos.
Naunawaan niyo ako mga kapatid? Ito yung basis eh. The word exhort means to call to one side in order to comfort and console. We are not here to make sure everything goes the way we desire. We have an obligation to our church family to be an encouragement to them. We have an obligation. Alam niyo, meron tayong obligation sa isa't isa. Amen. Lalo na kung kita mo, naku, baka mahulog sa pagkakamali ko kapatid ko. Pagsabihan ko agad, dapat ganun tayo kaagap. Para sa ganun, hindi po sila mapalayo sa ating Panginoon. Ito yung basis. Ito naman yung benefits. Ano po yung benefits? Pagka meron tayong sacrificial exhortation sa bawat isa. Lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Diba? These things of giving of ourselves for the good of others is beneficial. Yun ang makakabuti. Na kapag tayo po ay nagkaroon ng sacrificial exhortation, alam niyo, makikinabang po tayo sa isa't isa. Amen? At ikaw ang makikinabang nun, hindi ako. Amen? Lahat po tayo makikinabang pag ginawa po natin yan sa loob ng church. Number 3, our steadfast endurance. Para magkaroon tayo ng pananatiling meaningful ng ating relationship. Kanina, our self-examination. Pangalawa, our sacrificial exhortation. Pangatlo, our steadfast endurance. Kailangan nating maging matatag sa pagtitiis. Hindi mo nga sa tabi mo matatag sa pagtitiis. Alam niyo, ang endurance, nakukuha po yan sa training. Tama? Nakukuha yan sa training, yung endurance. Pero tayo, patuto po tayo maging matatag sa pagtitiis sa isa't isa. Sabi ng verse 14. Tingnan niyo, sabi ng verse 14. Sabi ng Biblia, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. Hindi mo nga sa katabi mo sa gawain. Kung mananatiling matatag hanggang sa wakas, ang ating pananalig na ating ipinapakita noong tayo'y unang sumampalataya. Noong tayo'y unang sumampalataya. Kailan ba tayo nakakilala kay Lord? Una kang sumampalataya kay Jesus. How many years na tayo Kristiyano? Na kailangan natin maging matatag sa pagtitiis. No? Sa ginagawa po natin para sa Panginoon. Hello? Alam niyo ba, yung mga taong naiinip, sila yung mga taong madaling nawawala sa church. Marami pong Christian, tagal na sa church. Tingnan niyo, ano na lang hinihintay namin? Pagbabalik ni Jesus. Yun na lang hinihintay namin. Kayo, ano bang hinihintay niyo sa loob ng church? Bakit tayo nag-church? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit tayo nagpapakatatag sa ating mga pagtitiis? Hello? Kasi nga, ayaw natin mapalayo sa ating Panginoon. Amen? Ayaw natin mapalayo sa Diyos. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrew. Dahil lahat tayo ay kasama ni Kristo sa kanyang gawain. Pag sinabi natin sa gawain ni Kristo, ito po yun eh. Pangangaral na salita ng Diyos, pag-pray sa mga tao, tawag po niyang gawain ni Kristo. Amen? Kasama tayo doon. Paghayo, diba? Pagkakawang gawa, paggawa ng mabuti, yan po yung mga gawain ni Kristo. May mga time na, may mga pagkakataon, di ba? Nag-iisip pa natin, magkaroon pa tayo ng outreach sa iba. No? Nagiging matatag tayo sa mga pagtitiis na yan. Kahit anong hirap natin pinagdadaanan sa loob ng church, ginagawa mo natin ang lahat para ma-maintain ang ating meaningful na relationship sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Ito ang kailangan po natin mga kapatid. As with any relationship, commitment
essential. Hindi mo nga sa katabi mo, commitment. Alam niyo, mahalaga ang commitment. Amen? Lahat po tayo ay merong commitment sa Lord. Amen? Hindi lang tayo merong commitment sa ministry. Minsan sa ministry lang tayo nakakommit eh. Pero kay Lord wala tayong commitment. Alam niyo sa relationship, sa anumang relationship, commitment is essential. Many of our spiritual problems result from the ups and downs in our relationship with Jesus. We cannot neglect the Lord and expect our problem to simply go away with a simple prayer. There is a need for a daily walk with Him. Alam niyo, there is a need for a daily walk with Him. Dapat merong ganun. Amen. Na tayong ginagawa araw-araw sa ating Panginoon. Meron ganun tayong kailangang pinapakita na tayong lumalakad lagi araw-araw sa Diyos. Kasi importante yung ating commitment. Amen. Laliman natin lagi yung ating ginagawa para sa Diyos. Amen? Tinanggap mo na si Jesus sa iyong buhay, seryosohin mo na yun. Di mo nga sa katabi mo, seryosohin mo na. Seryosohin mo na. Ano po yung requirements ng ating steadfast endurance, the requirements if we hold the beginning hour of our confidence steadfast unto the end, hanggang katapusan. Di ba magtiis tayo? Amen. Handa pa tayo magtiis? Amen. Ano kung konti lang? Handa pa tayo magtiis? Amen. Sa oras nga lang, hindi kayo nagtitiis eh. Naiinit na nga kayo sa preaching eh. Handa po tayo magtiis? Amen. Dapat handa po tayo magtiis. Amen? Sa ating commitment sa ating Panginoon, kahit anong hirap, alam nyo kahapon nga, no? Salamat po sa mga young professional at mga youth natin at tulong-tulong sa paglilinis ng church. Tignan po ninyo. Ini-enjoy lang nila kahit hirap. Mainit. Di ba? Nagtatamas ng damo. Ini-enjoy lang nila. Tiis-tiis lang. No, mga kapatid. Sabi ko nga, darating naman ang panahon. Pag matapos natin bayaran yung lupa, wala tayong iisipin kundi panay pagpapaayos na simbahan. Amen? So, panay pagpapaganda na lang ating simbahan, iisipin natin. O ano pang mga proyekto pwede natin magawa para sa Panginoon. Hello? Ano pa yung mga dapat pa nating improve sa church? Kailangan pa ba natin ulit mag-outreach? Kailangan pa natin mag-feeding program? Ang dami pa natin gustong gawin sa loob ng church. Di ba, nag-tiis ka tayo sa Torda eh. Hello? Tapos ito, ganda-ganda na, hindi ka makapag-tiis. Nakapag-tiis ka tayo sa Torda. Amen na lang, mga kapatid? Amen. So, ang requirements, hanggang katapusan. No? Dapat tayo maging matatag. Amen. Jesus wants us to live a life of consistency. Hindi mo nga sa katabi mo, consistency. Consistency. We are expected to maintain the zeal and commitment we had when we were first saved. We all started well at the moment of salvation. We need to strive to finish well. Ganun naman talaga sa takbuhan. Kailangan mong tapusin. Kailangan mong makarating sa finish line. Yan ang requirements ng ating steadfast endurance. Amen? Walang ayawan. Sabi mo nga sa katabi mo, walang ayawan. Walang ayawan. Pero muntik na akong umayaw. Mga kapatid. Tignan po ninyo, doon sa ating steadfast endurance, merong reward. Ano yung reward? For we are made partakers of Christ. Sabi ng verse 14, di ba? Malinaw po yung sinabi ng verse 14. Sa iba kasing salin ay kabilang tayo, no? O makakahati tayo sa pamana ni Kristo sa kanyang kalwalatian. Sa ibang salin po ng Bible, ito sa binasa natin kanina, for we are made partakers of Christ. Ito naman talaga eh. Pagka merong pagtitiis, merong reward.
Amen. Di ba nga sa katabi mo, merong reward. Merong reward. Kaya mga sikil, tiis-tiis lang ha. Mga diayos kuya na yun. Hanggang ngayon, nagtitiis pa din. Tiis-tiis lang. Ay, nagigilay nyo, huwag nyo rin sigayahin. Tiis-tiis lang tayo sa Panginoon. Amen. Alam niyo, sa pagtitiis, merong reward. Amen? Merong reward. No? Sister Larry, tiis-tiis lang. Merong reward. Huwag kang mag-alala, nandito naman si Sister Rex eh. Mga bachelor. Si brother ko, malapit na yan. Tiis-tiis lang tayo, merong reward. Amen. Meron tayong reward na makakamtan. Ganun talaga. Ang tao hindi marunong magtiis, walang reward yan. Ang tao mainipin, madali po yung nagkakamali. No? Kaya tayo, no, ang reward, for we are made partakers of Christ. Ay, anong hirap na pinagdadaanan natin sa church. Amen. Tiis po tayo. Ngayon, walang aircon. Tignan po ninyo pag nag-tiis tayo. May mag-donate na aircon dyan. 10 aircon na yung kakabit dyan. Para mag-proset tayo. Tiis lang tayo para mating sa ating Panginoon. Amen. Ganun talaga. So enjoying the goodness of God is available to all Christians. Amen. But many never realize their full potential in Christ. Our lives cannot believe as if we are saved. And it makes no difference what we do. We can have a meaningful relationship with the Lord, but we must live upright. Di mo nga sa katabi mo, upright. And work diligently to possess it. Amen? Gumawa tayo na may diligently. Sipag. Di mo nga sa katabi mo, sipag. Sipag. Tiksi-tiksi mga Batanggenyo. Di ba? Sayang na pagiging alain natin. Pagiging parang natin. Kung upat-upat po tayo. And last but not the least, the specific expectation. Sabi ng verse 15, para mag-maintain yung ating meaningful relationship kay Lord, ito po yung the specific expectation. Yung tiyak nating inaasahan. Sabi po ng verse 15, ito ang sinasabi ng kasulatan, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag niyong patigasin ang inyong mga puso, tulad noong kayo'y magimagsing sa Diyos. Ito yung katiyakan. Mga kapatid, ito inaasahan natin. Kapag hindi natin pinatigas yung ating puso, hello, ma-maintain ang meaningful ng ating relationship sa ating Panginoon. Amen? So the Lord has made His presence and fellowship available. No? But we will have to meet Him on His term. He will not abide where sin is. We must maintain a pure life if we desire the closeness with the Lord. Meron pong dalawang specific expectation. Ano yun? Hear His voice. Di mo nga sa katabi mo, hear His voice. Pakinggan natin yung kanyang tinig. Lord, ano ba yung sinasabi mo? Saan pa nangungusap si Lord? Iba dito. Huwag kayong maniniwala na may nagsabi sa inyo na, alam mo, Brother Robert, may sinabi sa akin si Lord. Ano yung pastor? Pautangin mo daw ako. Delikado po yun. Delikado yun, ha? Yung pa, alam mo, Sister Eliza, may pinapasabi sa akin si Lord. Religaluhan mo daw ako. Pagka ganon, saan verse ng Bible, Pastor? Yan. Huwag yung, may mga ganong klase sinasabi, pero walang verse sa Bible na sinasabi. Amen. Pero titignan natin yung angkop. No? Kung talagang yun ang sinasabi ng Panginoon. Baka maya, ginamit niya lang yung Word of God. Di ba? Para si Satan. Di ba? Ginamitan ng Word of God si Jesus. Psalms chapter 91. Tapos tinwist ni Satan yung sinasabi ng Word of God. So, the specific expectation ay tayo po'y makinig sa kanyang tinig. Amen. Today, if ye will hear His voice, the Lord speaks many times. Alam niyo, maraming beses nagsasalita ang Panginoon sa atin.
Ang daming revelation si Lord. Tignan po ninyo. Minsan sa mga pagsubok, may revelation ng Panginoon. Sa mga blessing na dumarating sa buhay natin, may revelation si Lord. Tama? Sa mga pagkakamali na ating nararanasan, merong revelation si Lord dyan. Merong laging sinasabi ang ating Panginoon. Ano ba yung tinuturo ng Diyos sa atin na dapat natin pakinggan? Huwag natin patigasin ang ating mga puso. So a genuine relationship with Christ involves being sensitive to His voice. Sabi mo nga sa katabi mo, sensitive. Sensitive. Kayo ba, kilala niyo ba yung tinig ng tatay niyo? Si Renzi, pagka pumili yung tatay niya, alam niya na eh. Tatay ko, pumipito. Alam na kagad. Sila Meme, pag pumito ko, alam na din eh. Ng mga bata sila. Papa. Kayo ba, alam niyo ba, pagka yung tawag ng nanay niya, tatay niyo, alam niyo yung tinig nila? Hello? Di ba alam natin? Alam din ba natin ang tinig ng Diyos? Ano sabi ng John chapter 10? Alam ng aking tupa ang aking tinig. Pag tupa ka ng Diyos, alam mo yung tinig niya. Amen? Alam natin yung tinig ng Panginoon. He speaks to us in many ways, maraming mga paraan. But it is always for our good. Ito ay laging para sa ating kabutihan. A heart that has learned to hear the voice of God has yielded itself to Him. When we never attain spiritual fullness if we are unable to hear His voice. Alam natin yung tinig ng Panginoon. Alam natin kung ano yung Kanyang sinasabi. Alam natin kung ano yung Kanyang tinuturo. Alam niyo, makakamtan po natin yung spiritual fullness. Amen? Kaya makikita po natin yung paglalim natin sa Panginoon. Amen? Hindi lamang hear His voice, heed His voice. Sabi mo nga sa katabi mo, heed. Diba? Pakinggang mabuti. Diba? Yung Kanyang tinig. Ito ba yan, Lord? Kasi maraming tinig tayo naririnig eh. Tinig ng sarili mo, tinig ng laman mo, tinig ng kasalanan mo, tinig ng kapwa mo, marami tayong tinig ng kaaway, marami tayong tinig na marinig. But we need to heed His voice. Amen. Ingat po tayo, no? Doon sa mga tinig na lagi nating pinapakinggan, knowing what the Lord desires for us is good. We must take it a step further. We must learn to act upon His commands. Kaya, tignan po ninyo, kapag alam po natin yung tinig ni Lord, maingat natin pinapakinggan, natututunan po natin kung paano kumilos sa Kanyang mga inuutos. Amen? So, nahalaga po yung ating pong specific expectation para ma-maintain yung ating meaningful na relationship sa ating Panginoon. Now, do you desire to maintain a meaningful relationship with the Lord? Mga kapatid, sagutin niyo po ako sa inyong mga sarili. Do you desire to maintain a meaningful relationship with the Lord? So, if so, you will have to respond to His will for your life. Tumugon tayo kung ano yung nais niya sa buhay natin. He is leading us into the greener pastures of His grace if we'll only listen and follow. Amen? Sarap kayo magpahinga doon sa green pasture ng ating Panginoon. Amen. Kapag kayo po ay tumugon doon sa nais ng Panginoon sa buhay natin. Sa ating pagtatapos, ang ating relasyon sa Panginoon ang pinakamakabuluhan sa lahat ng relasyon meron tayo. Tama po ba ako mga kapatid? Matatapos ang relasyon natin sa ating asawa, matatapos ang relasyon natin sa ating pamilya, matatapos ang relasyon natin sa ating kapatid, matatapos ang relasyon natin sa ating kaibigan, sa barkada, sa kapitbahay, sa ka-churchmate. Ngunit ang relasyon natin sa Diyos, hindi yan matatapos hanggang sa buhay na walang hanggan ay magpapatuloy. Amen.
Subalit dapat ngayon pa lang naunawaan na natin kung bakit tayo sumusunod at naglilingkod sa Kanya, hindi lamang para lumago at lumalim tayo sa ating espiritual na buhay, kundi upang manatiling makabuluhan ang ating relasyon sa Kanya. Ito ay nagsimula nung tinanggap natin siya sa ating buhay, kaya dapat mas pinagsisikapan natin ito at pinag-iibayo upang manatiling malusog ang kaugnayan natin sa Panginoon. Amen? To God be all the glory. Tayo po lahat ay tumayo.